3 months pa lang si Sky, napansin ko na mapapaaga yung pagpapatubo ng ngipin niya. Madalas kasi nag-iiba yung ugali ng mga babies, pero yung kay baby kasi napapansin ko na parang kakaiba talaga. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako kay Maring Google, so nakita ko doon na pwedeng sign yun ng kanyang pagngingipin. 5 months si baby dito sa video na ito, at kung makikita ninyo, namamaga yung gilagid niya at parang may patubo na talaga ng ngipin. Iba-iba ang age ng mga baby kapag magpapatubo na ng ngipin, so nauna lang si baby at yung ilalim yung unang tutubuan. Yung mga pinsan niya kasi 1 o kaya naman 1.5 year bago pa sila tubuan ng ngipin. So sa case ni baby, maaga yung kanya. So ano nga ba yung mga nakita kong signs na magngingipin na talaga si baby? Number 1, yung excessive drooling o paglalaway. Iba talaga yung paglalaway niya, as in sobrang dami, pati yung kamay niya, kinakagat niya, pati yung sa paan niya, gamit, o kung ano man yung mahawakan niya o masubo niya, ginangat-ngat talaga niya, pati nga yung utong ko. Sobrang sakit na talaga kapag kinakagat niya. Actually, yung kanyang paglalaway ay dahil sa namamagang gilagid dahil nga magpapatubo na siya ng ngipin. Hindi nga pala ako bumili ng teeter para kay baby. Sabi kasi nung pedyo niya, hindi kailangan ng teeter ni baby since marami naman siyang laruan. Makikita niyo na dito sa video na ito, sa clip na ito, na tumubo na nga yung ngipin ni baby. Hindi ko nga ganong pinapansin yung mga ngipin niya o yung pagpapatubo ng ngipin niya kasi sabi ng mga matatanda, wag daw silipin lagi para hindi maging maselan. Pero parang wala naman scientific evidence patungkol doon. Ako naman, yun, sinusunod ko naman pero paminsan-minsan hindi ko talaga matiis. Tinitignan ko talaga yung mga ngipin niya. O kaya naman pag malinis yung kamay ko, kinakapa ko yung gilagid niya gamit yung daliri ko. Isa din sa sign na nakita ko yung hirap sa pagtulog ni baby. Since nga merong discomfort dahil nagpapatubo siya ng ngipin, hindi siya ganong nakakatulog or nahihirapan siya sa pagtulog. Ang pag-ubo din ay isang sign ng pagngingipin ni baby. Pero yung ubo, dahil yon sa paglalaway niya, nasamid siya ng laway, o kaya naman nabulunan siya ng laway niya. Yung parang dry cup, ganun, pero hindi naman may plema. Isang sign din yung pag-ayaw ni baby sa dede. Alam niyo, kinakabahan ako dati kasi umaayaw siya sa dede. Dati gutom na siya pero ayaw pa din niya dahil pala yun sa pagngingipin niya. So merong discomfort. So pwede niyong ipa-check up para malaman ninyo o ma-sure ninyo kung nagngingipin na ba talaga si baby. 5 months si baby nung nakita ko na namamaga na talaga yung mga gilagid niya at patubo na yung mga ngipin niya. Alam niyo ba na nilagnat siya, inubo, sinipon, tapos nagtai din siya, tapos nagka-sore eyes din siya sa sobrang kaba ko dahil nga medyo mataas yung lagnat niya. Pina-check up ko siya sa pedya. Sabi naman ng pedya ni baby, wala daw kinalaman yung mga yun sa pagngingipin ni baby. So ako naman, syempre sumunod naman ako at niresetahan naman kami ng pedya niya ng mga gamot para kay baby. So 5 months nung namamaga yung mga gilagid ni baby, pero after 1 month, nung nag 6 months siya, doon pa lang lumabas yung mga ngipin niya. So medyo matagal-tagal pa din. At saka mga mi, huwag kayong excited kasi masakit na yan, lalo na kapag dumidede sa inyo si baby. Kaya huwag kayong masyadong excited. Iba-iba din yung stage ng development ng mga babies.